Okay, mic check. We're back from commercial break. Kasi okay na, okay na. Okay, saan na nga ba ako kanina, baby? Ayun, yun na nga yung three reasons kung bakit bigla ko naisipan mag-vlog. Tapos ang i-cover ko bigla akong naisip na maghanap ng trabaho. Ayun. So yung tatlong reasons na yun, una, never pa ako naging employee sa Pilipinas. Pangalawa, ang dami nagaganap na issue, 'di ba? Dito sa bansa natin. Pangatlo, something came up na kailangan naman talaga namin ng extra income. So, parang tagpi-tagpi siya na parang, gusto kong mga ilam, pero at the same time, parang for me, pinaka-factor dyan alam ko yung galawan sa labas, lagi ako nasa kalye, pero at the same time, iba pa rin yung naging empleyado ka sa Pilipinas eh. Yung naranasan mong maghanap, paano kahirap daw, sobrang hirap daw maghanap ng trabaho as an employee, lalo na kahit fresh graduate ka from meron ka ng college degree, tapos yung mga katakot-takot na ano daw na tawag doon, requirements, 'di ba? Na parang minsan hindi na nga daw nagme-make sense dahil grabe. Sige, testingin natin. Gusto kong testingin kasi nga, 'di ba? Gusto kong testingin. Gusto ko makita mismo sa sabi nga nila, paano mo malalaman na mahirap magutom na mangyayari lang yun pagka naranasan mo mismo na ikaw nagutom. Gets? Paano mo malalaman na masakit masuntok sa muka? Malalaman mo lang yun, mako-confirm mo lang yun pag naranasan mo na masuntok sa muka. 'Di ba? Yun siguro, yung ganong ka-simpleng concept na lang siguro kaya gusto ko tong gawin. Kaya naisipan ko siya biglang gawin. Tsaka, tagpi-tagpi na lang din yung mga factors. Okay. Anyway, so ulitin ko lang ulit. Monday, December 22, 2025, magpapasko. Tatawa si Mrs. Binipigilan. Anyway, eto, kakagising lang namin. Sabi ko, start na, game na kagad. Sige, damay ko na lahat. Pati yung kung anong gagawin ko next, di ba? Okay, pagkagising namin, usually may morning routine kami. So, pagkagising, number one, syempre, thank you Lord, thank you Jesus. Prayer muna. Thank you. Ang dami nagaganap, ang daming sabihin natin, hindi naman pangit, pero ang daming challenges sa buhay. Pero at the end of the day, thankful pa rin ako kay God. Hindi ko alam kung hopefully sana sa iba ganun din or mag-work din sa kanila yung ganun. Pero masama man o mabuti, thankful tayo kay God. Kasi usually kahit masama yung nangyari, meron pa rin siyang positive outcome later on. Ako for how many years, ganun, napansin ko. Excited pa nga ako, thankful pa nga ako pag may nangyari masama. Kasi usually, weeks after, months after, even years after, sobrang may positive outcome na nag-ugat dun sa nangyaring masama na yun. Yung ganong klaseng mindset. Hindi ko alam kung, for sure marami pang tao na ganon na parang na-figure out nila yun na life hack. Yun yung number one life hack. Yun, so after prayer, syempre, ako for how many years dati, tayo agad, kilos agad. Pero ngayon, syempre, may request si Mrs. na may cuddle time, may kiss and cuddle time muna kami. Usually 5 minutes, di ba? Kiss and cuddle time. After nun, tatayo, syempre, ayusin yung kama. Di ba? Ano rin pala ako, parang tinatry ko rin yung best ko for how many years na maging healthy. So, healthy living, di ba? Lahat, emotionally, physically, emotionally, mentally, and spiritually. So, tatry ko rin i-share yon dito sa vlog na yon. So, yun, ayusin ko muna yung kama. Sige, damay na natin. Habang, yung mic pala, no? Kailangan ko isipit pala dito, no? Sa, ano. Yan. Dito. Baka mapindot ko pala. Yan, okay kaya yan. Anyway, malalaman na lang naman natin pag ano. So, mag-ayos ako ng kama. Tapos, usually, pag ganito, bago pala ako mag-ayos, nagpi-play na ako ng after ko nung prayer namin. Iba pa yung, pe-play ako sa YouTube. Merong mga prayer sa YouTube, mga 30-minute prayer na pwede nyong i-play. Yun lang, parang prayer, guided prayer siya, parang ganon. Hindi ko na alam anong tawag, pero sige, ayos muna ako. Kasi, lately, nag-autoplay na siya since yun yung mga content na pinapanood ko sa YouTube, pagbukas ko ng YouTube ko, nandun na siya kagad, dun sa channel na yon na prayer siya. Parang, grace prayer ata yun, parang gano'n.
So yun, ang ganda kasi pag napapakinggan ko siya, parang genuine eh, hindi siya content na, iba kasi content, ginagamit na lang si God for content, parang ganun, di ba? Malakas ka makiramdam, minsan mararamdaman mo yung mga ganun. Sobrang hassle ng buho ko ngayon, di ba? Pero, first time ko nagpahaba ulit ng ganito. So, yan. Ayusin ko lang yung kama. Tagal na. Siguro mga, ano na yun, baby, mga pandemic pala ata. 2020, ganun. Siyempre marami naman ata nagpahaba ng pandemic. Mm. Yan. So, kakat-kat pa ba natin to? Edit pa ba natin? Ha? Nagpahaba ng ano? Ano? Ano yun? Sige, tatry ko pa magsalita habang nag-aayos. So, medyo OC nga pala ako sa mga nakakilala sa akin mga tropa. Alam nila medyo. 25% battery. Yun lang. Rinig kaya yun? Sa bagay, malamang. So medyo OC tayo. Pero syempre, para sa video, pag hindi masyadong matagal, hindi ko na masyadong, tatry ko pero minsan di, nag-automatic. Tsaka nakaharang yung buhok ko eh. So, that pala, usually tinatali ko muna to. Yan. Wait lang, wala pa. Okay. Sa tingin ko, nakaka-apekto rin sa health natin yung ayos ng paligid natin. Feel ko parang ganun eh. May nakita akong ganun or may narinig akong ganun. 'Di ba? The more na mas organized yung paligid mo, the more na parang nakakatulong siya sa health, 'di ba? Emotionally or mentally, parang ganun eh. Kaya pala si Baby again. Dahil okay, lagay lang natin ito dito. Okay. Okay, yun na muna. Cut na. Cut muna.